Mainit ang araw sa Tarlac at mula sa maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, lumabas si Lara, bitbit ang kanyang lumang backpack na may mga nakadikit pang cartoon stickers, alaala ng kaniyang kabataan. Nakabisikleta siyang patungo sa paaralan kung saan siya nagtuturo ng grade 2. Sa kabila ng init at alikabok sa kansada, bakas sa kanyang mukha ang ngiti at determinasyong hindi matutumbasan ng kahit anong karangyaan. Ate, baon ko po, sigaw ng kanyang bunsong kapatid na si Miko, sabay takbo palabas ng bahay habang pinupunasan ang muta sa kanyang mata. Oo, nandyan na sa mesa, may itlog at kanin. Huwag kang magpapalipas ng gutom ha. May exam ka pa ngayon, sagot ni Lara habang itinatali ang kanyang buhok sa likod ng tainga. Nay, uminom na po ba kayo ng gamot? Tanong niya sa kanyang inang si Aling Nena, na noon ay nakaupo sa bangkito sa tapat ng bahay. May hawak na rosaryo at nilalaro ang crucifix sa mga daliri. Salamat anak, nainom ko na kanina. Ikaw? Kumain ka na ba? Sagot ng matandang babae na may mahinang katawan dahil sa iniindang rayuma at hypertension. Matakapi na lang po ako sa school. May natira pa naman akong biskwit kahapon. Pahabol ni Lara habang umaandar na ang kanyang bisikleta. Sa eskwelahan, nakangiti siyang sinalubong ng mga bata. Isang maliit na silid-aralan na may butas ang bubong at kulang sa kagamitan ang kanyang classroom. Pero para kay Lara, ito na ang kanyang mundo. Good morning, Ma'am Lara! Sabay-sabay na bati ng kanyang mga estudyante. Good morning, mga bata! Ready na ba kayo sa panibagong araw ng karunungan? Malambing na sagot niya, kasabay ng paglapag ng bag sa mesa. Si Lara ay hindi lamang guro kundi nanay, kaibigan at minsan ay tagapayo ng kanyang mga estudyante. Tila ba walang kapaguran siyang nagtuturo. Kahit kulang sa sahod, kulang sa gamit at kulang sa suporta. Sa hapon, matapos ang klase, pupunta siya sa NGO office ng Gabay para sa Kinabukasan Foundation. Isang organisasyong nagtuturo sa mga liblib na lugar tuwing weekend. Isa siya sa mga unang volunteer ng nasabing samahan. Lara, may bagong project tayo sa sitio Talipapa. 3 oras ang lakad paakyat pero madami raw batang hindi marunong magbasa. Sabi ng coordinator na si Ate Miriam habang sabay silang nagkakape. Hindi bale ng mapudpod ang sapatos, basta mafarating. Madami pa tayong batang kayang matuliman, sagot ni Lara habang iniisip na naman kung paano pagkakasyahin ang natitirang laman ng kanyang ATM para sa pamasahe. Sa kabila ng mga pagod, masaya si Lara. Hindi niya pinangarap ang marangyang buhay. Sapat na sa kanya ang makitang may natututo, may napapangiti, at may nabibigyan ng pag-asa sa bawat araw. Isang gabi, habang naglalaba, lumapit sa kanya si Miko. Ate, totoo po bang hindi ka na magkakapamilya? Natawa si Lara, sabay tapo ng bula sa noo ng kapatid. Anong pinagsasabi mo dyan? Bata ka? Hindi mo kailangan ng bayaw ngayon. Mag-aral ka muna. Pero di ba sabi ni Nay, pag tumanda ka ng walang asawa, sayang daw ang ganda mo? Biglang natahimik si Lara. Wala siyang kasintahan. Sa dami ng ginagawa niya para sa eskwelahan, sa NGO at sa pamilya, hindi niya nabigyan ng panahon ang sarili. Kapag may darating, darating. Pero ngayon, ikaw at si Nay muna ang mahalaga. At sa gabing iyon, habang tinatakpan niya ng kumot ang kanyang ina, iniisip ni Lara kung hanggang kailan niyang kakayaning magtiis at magsakripisyo. Pero agad ding pinawi ng dasal ang anumang pagdududa sa puso niya. Kinabukasan, habang nag-aayos ng gamit sa NGO, may dumating na bagong volunteer. Matangkad, maputi, nakaitim na t-shirt at may dalang mga notebook at lapis para sa outreach. Hi, ako nga para si Carlo. Sabay abot ng kamay sa kanya. Bago lang ako dito. Ikaw yata si Ma'am Lara. Ikaw daw ang mentor ko rito. Sa mga unang linggo ng kanilang pagtuturo sa mga kabundukan, kapansin-pansin ang pagiging masigasig ni Carlo. Palaging maaga, laging handa at hindi nagrereklamo sa hirap ng paglalakad o kakulangan sa pagkain. Sa mga lakad nila patungong sitio Talipapa, laging siya ang nagpapasan ng mabibigat na supot ng lapis at papel. Ma'am Lara, huwag mo nang buhatin yan. Ako na.
Alok niya habang inaagaw ang malaking eco bag na puno ng gamit pang turo. "Ma'am Lara agad?" tugon ni Lara. Tumatawa. "Wala tayo sa classroom, Carlo. Lara na lang." "Okay, Lara. Pero kahit saan pa tayo, ako pa rin ang magbubuhat. Ang dami mong ginagawa para sa mga bata, ako naman ang gagawa ng iba." Hindi maipaliwanag ni Lara ang kakaibang pakiramdam na hatid ng simpleng presensya ni Carlo. Hindi niya inaasahan na mula sa simpleng buhay na palaging paikot sa pagtuturo at pamilya, may darating na magpapagulo ng kanyang mundo. Ngunit sa panahong iyon, wala pa siyang kaalam-alam kung anong sakit at saya ang dadalhin ng lalaking iyon sa kanyang buhay. Sa simpleng pamumuhay, sa bawat sakripisyo at paghihirap, unti-unting nahuhubog ang puso ni Lara, isang pusong handang magmahal, masaktan at muling bumangon. Kahit ilang ulit pa, hindi inaasahan ni Lara na ang lalaking unang bumati sa kanya ng may tiwala at respeto ay magiging mahalagang bahagi ng mga susunod na taon ng kanyang buhay. Si Carlo, mapagkumbaba sa kabila ng matikas na anyo, tahimik ngunit mapagmasid, at may dalang mga tanong na hindi pa nasasagot, ay naging permanenteng kabahagi ng mga araw niya bilang volunteer. Hindi ito tulad ng mga lalaking na-encounter niya noon, mapagpakitang gilas, pabibo o may sariling pakay. Si Carlo, tila ba ang bawat kilos at salita ay may laman at may dalang sinseridad. Lumipas ang ilang buwan, mas naging madalas ang kanilang pagtutulungan, hindi lang sa fieldwork kundi maging sa mga gawain sa NGO. Naging team sila sa lahat ng bagay, mula sa paggawa ng lesson plan, pagtuturo ng literacy program, hanggang sa pag-aayos ng mga donasyon. Isang gabi matapos ang outreach, habang sila ay nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga malapit sa Sitio Hall, tahimik nilang pinagmamasdan ng bituin. May kakaibang katahimikan sa paligid. Hindi ang uri ng katahimikang nakakabagot, kundi ang tipo na nagbibigay aliwala sa pagod. "Alam mo, Lara," bungad ni Carlo habang nakasandal sa puno, "sa dami ng lugar na napuntahan ko, dito ko lang naramdaman na may saysay ako." "Bakit mo naman nasabi yan?" tanong ni Lara habang pinaglalaruan ang maliit na batong napulot sa tabi ng bupuan. "Kasi sa Maynila, parang puro ingay, puro habulan, puro di makataong ambisyon. Dito, kahit mahirap, totoo ang mga ngiti, totoo ang saya. Siguro kasi dito, kahit konti lang ang meron ka, sapat na, kasi totoo ang pinanggagalingan." Sagot ni Lara, sabay tingin sa kanya. Sa sandaling iyon, tila ba tumigil ang oras. Walang sinabi si Carlo, pero ngumiti lang siya. Isang ngiting hindi humihingi ng kapalit. Ngunit gaya ng lahat ng kwento, hindi lahat ay sang-ayon. Nang tuluyang umusbong ang relasyon ni Lara at Carlo makalipas ang ilang buwan, nagsimula na ring magkaroon ng usap-usapan, lalo na nang malaman ng pamilya ni Carlo kung sino si Lara. Sa isang salo-salo ng pamilya Gonzales, ang pamilya ni Carlo, sa isang malaking bahay sa Quezon City, unang ipinakilala ni Carlo si Lara bilang special friend. Iba ang tingin sa kanya ng mga naroroon, mataas, malamig at may halong pagtataka. "Anong trabaho mo, Hia?" tanong ng madrasta ni Carlo, si Madam Letty, habang hawak ang isang wine glass at nakataas ang kilay. "Isa po akong public school teacher sa Tarlac at volunteer din sa NGO niyo pong sinusuportahan," sagot ni Lara, mahinahong nakangiti. "Ah, guro. I see." Isang tingin na parang sinupat siya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ng kainan, kinausap si Carlo ng ama nito, si Mr. Alfredo Gonzales. "Anak, wala kaming problema sa ginagawa mong pagtulong. Pero dapat alam mo rin ang hangganan ng isang Gonzales. Hindi mo pwedeng ipagpalit ang kumpanya, ang pangalan, sa isang gurong galing probinsya." "Nay, tay, hindi ko naman pinipili yung pangalan nyo. Pinipili ko kung saan ako mas totoo at kung sino ang totoo sa akin." Mahinaong sagot ni Carlo bago ito lumabas ng sala. Nang marinig ito ni Lara, hindi niya napigilang maluha. "Carlo, hindi mo kailangan akong ipaglaban kung magiging dahilan lang ako ng gulo sa pamilya mo." "Lara," sagot ni Carlo habang hawak ang kanyang kamay, "hindi kita ipaglalaban dahil iniwan ko ang mundo ko.
Ipaglalaban kita dahil ikaw ang mundo ko ngayon. Mula noon, hindi na muling nag-atubili si Carlo na ipakilala si Lara bilang kasintahan. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya, pinanindigan niya ang relasyon nila. Hindi naging madali, pero mas tumibay ito dahil sa bawat pagsubok. 1 taon ang lumipas at habang pareho silang abala sa proyekto sa Nueva Ecija, sa harap ng mga batang kanilang tinuruan sa munting graduation ceremony, biglang lumuhod si Carlo. Lara, sa dami ng kabundukang ating tinahak, sa dami ng gabing sabay tayong humarap sa hamon ng buhay, ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Lumuhod siya, may hawak na simpleng singsing na may ukit na. Para sa babaeng nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Tumulo ang luha ni Lara habang tahimik na bumubulong ng oo. Sa tuwing nakikita sila ng mga bata sa mga outreach activities, tila ba kinakatawan nila ang uri ng pagmamahalan na puno ng layunin at pagmamalasakit. Ngunit sa likod ng ngiti ni Carlo at ng mainit na mga yakap, unti-unting tumatagos ang isang lihim na hindi alam ni Lara. Isang lihim na babago sa takbo ng kanilang tadhana. Nagsimula ang pagbabago nang tanggapin ni Carlo ang panibagong proyekto ng kanilang NGO sa Maynila. Isa itong partnership sa isang pribadong paaralan para sa mga batang lansangan. Isang malaking oportunidad ito para sa organisasyon at dahil sa koneksyon ng pamilya ni Carlo sa mga private donors, siya ang napiling manguna. Mahal, kailangan ko munang manatili sa Maynila ng ilang linggo. Ayusin ko lang yung mga papeles at meetings. Babalik agad ako, sabi ni Carlo, habang isinusukbit ang kaniyang backpack. Oo naman, Carlo, naiintindihan ko. Basta mag-ingat ka palagi. I-update mo lang ako paminsan-minsan kung anong nangyayari sa project. Sagot ni Lara habang inaayos ang kwelyo ng polo ng nobyo. Walang problema, tatawag ako gabi-gabi. Promise. Ngunit pagkalipas lamang ng 1 linggo, tila may hindi na tama. Hindi na tumatawag si Carlo araw-araw. Minsan, magte-text lang ito ng maikling mensahe. Pagod ako, bukas na lang tayo mag-usap. O kaya naman, meeting buong araw, mahal, miss you. Bagamat may kaunting kurot sa kanyang damdamin, pinili ni Lara na huwag pag-isipan ng masama. Ayaw niyang maging selosa. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan na nila ang pagpaplano ng kasal. Hindi marangya, kundi isang seremonyang puno ng kahulugan at pagpapakumbaba, gaya ng pag-ibig na pinanday ng pagsasakripisyo, pagtuturo at pagtitiwala. Sa simpleng buhay na nagsimula sa mga bundok ng norte, namuo ang isang pagmamahalang walang kasiguruhan, ngunit puno ng tapang. At sa puso ni Lara, hindi na mahalaga kung ano ang meron siya, dahil ang mahalaga may isang taong piniling mahalin siya, hindi dahil sa kung sino siya sa mata ng iba, kundi kung sino siya sa totoo niyang anyo. Sa mata ng marami, perpekto ang relasyon ni Lara at Carlo. Isa silang huwarang magkasintahan, kapwa matulungin, masigasig, at may malasakit sa kapwa. Lagi niyang iniisip na baka nga talagang abala lang ito sa trabaho at hindi niya dapat dudahan ang lalaking ilang ulit siyang pinaglaban. Ngunit sa gitna ng mga gabi ng katahimikan, naglalaro ang isipan niya. Hanggang sa isang araw, habang inaayos ang laptop ni Carlo na naiwan sa opisina ng NGO sa Tarlac, napansin niyang nakalogin pa ito sa email. Wala sa intensyon ni Lara ang mag-usisa. Ngunit isang subject line ang agad tumama sa kanyang mata. Dinner tomorrow, just like before. Bianca, mabilis ang tibok ng kanyang dibdib habang dahan-dahang binuksan ang email. Nandoon ang buong thread ng palitan nila ni Bianca, isang babaeng pamilyar sa kanya. Dati nang nabanggit ni Carlo bilang past girlfriend na hindi na muling nakita pa. Kamusta ang Maynila? Tanong ni Lara habang sabay silang naghahapunan sa maliit na bahay. Mabigat pero successful naman. Naaprubahan na yung proposal natin sa city school. Baka kailangan nating bumalik doon next month. Ah, ganun ba? Sagot niya, pinipilit panatilihing normal ang tono ng boses. Hindi niya sinabi ang nalaman niya. Pinili niyang manahimik, magmasid at bigyan si Carlo ng pagkakataon, hindi para linisin ang pangalan nito.
kundi upang makita kung ano talaga ang totoo. Habang nangyayari ito, sa kabilang banda ng mundo ni Carlo, hindi alam ng binata na ang ama nito ay tahimik na kumikilos upang tuldukan ang kasal na kanilang pinag-uusapan. Matagal nang hindi boto si Mr. Gonzales kay Lara. Hindi nito matanggap na ang tagapagmana ng kanilang kumpanya ay papakasal sa isang gurong walang yaman, walang pangalan at walang koneksyon. Hindi ako makapapayag na itapon mo ang Gonzales name para sa babae lang na hindi ka man lang kayang kipasok sa social circle natin. Galit na pahayag ni Mr. Gonzales sa isang private meeting kay Carlo. Tay, hindi pera ang sukatan ng mahalaga sa buhay ko. Hindi Carlo, pero pera ang dahilan kung bakit ka nabubuhay ng maayos ngayon. Kung pipilitin mong pakasalan ang gurong yan, huwag ka nang umasa sa mana mo. Putol ka na sa pamilyang ito. Hindi agad napasagot si Carlo. Sa kabila ng paninindigan sa harap ni Lara, sa harap ng kanyang ama, ay nanatili siyang tahimik. At ang katahimikang iyon ay unti-unting magpapabago sa desisyon niya. Sa mga mensahe, malinaw ang mga tagpo. Nagkita na sila ng ilang beses. Kumain sa parehong restaurant na dating kinukwento ni Carlo, na espesyal. At may mga linyang may bahid ng damdaming matagal nang hindi namutawi kay Carlo sa tuwing kausap siya. Hindi alam ni Lara kung ano ang mas masakit. Ang mismong pagtataksil o ang pagkaalam na habang pinaplano nila ang kinabukasan, ang isa ay unti-unting bumabalik sa nakaraan. Nang bumalik si Carlo sa Tarlac, makalipas ang 3 linggo, tila wala itong kapansin-pansing pagkakaiba. Masigla, may mga pasalubong at niyakap siya na parang walang nangyari. Ngunit sa mga mata ni Lara, hindi na siya ang parehong babaeng umaasa lamang sa mga salita. Ngayon, isa na siyang babaeng pinilit huwag magtanong, ngunit pilit ding binabagabag ng sagot. Sa mga susunod na araw, tila mas lumalim ang lamat sa kanilang ugnayan. Hindi na siya ganoon kaaktibo sa pagpaplano ng kasal. Hindi na rin siya pumupunta sa mga family meeting para sa preparasyon. Hanggang isang gabi, habang naglalakad sila pauwi mula sa simbahan kung saan sila nakatakdang ikasal, naramdaman ni Lara na tuluyan nang lumalayo sa kanya si Carlo. Carlo, kung may problema ka, sabihin mo. Huwag mong hayaan na ako pa ang huling makakaalam. Tumingin lang si Carlo sa kanya at sinabing, "Pagod lang ako, Lara. Bigat ng mundo ngayon, bigat ng expectations, bigat ng lahat." Ngunit hindi lang pagod ang naroroon. Naroon ang takot, ang panghihinayang at ang pagsuko. Hindi pa man niya binibitawan si Lara. Ramdam na nitong isa na lamang siyang tanong na hindi kayang sagutin ng pag-ibig. Sa katahimikang iyon, nagsimula ang pagsubok na hindi niya alam ay lalampas sa lahat ng kanyang naunang pinagdaanan. Ang isang relasyon na inakala niyang buong-buo, unti-unti palang pinupunit ng lihim na hindi niya pinili at ng mga desisyong hindi niya kailanman ginusto. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Lara, ang araw ng kanyang kasal. Sa kabila ng mga pagdududa, nangakatahimikan ni Carlo nitong mga nakaraang linggo at ang mga tanong na pilit niyang nilulunok, pinili pa rin niyang kumapit sa pangakong binitiwan nito. Ang sabay nilang bubuuin ang isang bagong mundo. Maaga pa lamang ay abala na ang buong barangay. Ang simbahan sa bayan ay nilagyan ng mga puting bulaklak na galing pa sa Baguio. Sa gilid nito ay may mga banderitas na inihanda ng mga bata at sa loob may choir na pawang mga estudyante ni Lara sa public school. Simple ang lahat pero may puso. Sa loob ng isang maliit na silid sa likod ng simbahan, naroon si Lara sa harap ng isang lumang salamin. Nakasuot siya ng borrowed wedding gown mula sa anak ng isang kapitbahay na nagpakasal 2 taon na ang nakararaan. Ngunit kahit luma, tila bago ito sa kanya. Pinilit niyang ngumiti habang inaayos ng kanyang matalik na kaibigan si Jessa ang kanyang buhok. "Parang nananaginip lang, no?" sabi ni Jessa habang pinaplastada ang belo sa kanyang ulo. "Grabe ka, best. Ang ganda mo." Mabilis na tumakbo si Lara palabas ng silid kahit nakasuot pa ng wedding gown. Sa gilid ng simbahan, nakita niya ang ina niyang si Aling Nena na nakahandusay sa lapag, pinapaligiran ng mga tao.
Kaagad siyang lumuhod at niyakap ang ina habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Ma, gising po kayo. Ako po to, si Lara. Isinugod sa ospital si Aling Nena. Naiwan sa simbahan ng mga bisita, naguguluhan. Habang ang wedding march na dapat sana'y magiging pinakatamis na tugtog ng kanyang buhay ay nauwi sa katahimikan. Tanong ni Lara habang mahigpit na hawak ang maliit na rosaryong ibinigay sa kanya ng ina. Yala pa rin, Bes, pero baka traffic lang. Alam mo na, galing pa yon sa Maynila. Sagot ni Jessa halatang pilit na rin ang ngiti. Ilang minuto pa, dumating ang wedding coordinator, hawak ang cellphone at may bahagyang pagkabigla sa mukha. Ma'am Lara, may natanggap po kaming text galing kay Carlo. Tahimik ang buong paligid. Tila nahulog ang oras sa pagitan ng dalawang tibok ng puso ni Lara. Hindi raw siya tutuloy. Natigilan si Lara. Hawak pa rin ang rosaryo pero parang nawala ang lakas ng kanyang mga tuhod. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang balita. Pinalibutan siya ng ilang bisita. Nag-aalala at maya-maya pa'y narinig na lamang niya ang sigaw ni Miko. Nay, si Nay, hinimatay! Oy, sa totoo lang, Jess, parang may kung anong mabigat sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag. Mahinang sagot ni Lara. Uy, wag ganyan. Baka kabalang yan. Lahat ng ikakasal kinakabahan. Ngumiti si Lara, pilit. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Hindi dahil sa ayos niya, kundi upang hanapin ang kapiraso ng tiwala sa sarili na tila unti-unting nawawala sa kanya nitong mga huling araw. Makalipas ang 30 minuto, nagsimula nang pumasok ang mga bisita. Nandoon ang mga kapwa-guro, mga estudyante, ilang kasamahan sa NGO, pati na rin ang ilang miyembro ng pamilya ni Carlo. Nakatayo sa harap ang kapatid niyang si Miko, nakasuot ng lumang slats at borrowed polo, ngunit tuwang-tuwa. Lumipas ang kalahating oras, wala pa si Carlo. Jess, sigurado nga bang wala pang tawag o mensahe si Carlo? Sa emergency room, habang hawak niyang malamig na kamay ng ina, hindi niya maiwasang manumbalik ang lahat ng huling sandaling kasama niya si Carlo. Ang mga pangakong bitin, ang mga yakap na tila ba may kulang, at ang mga text message nitong laging may, "Pasensya ka na, pagod ako." Hindi na siya umiyak nang marinig ang kumpirmasyon mula sa doktor na stable na po ang kalagayan ng pasyente. Pero kailangan niyang makapagpahinga. Ang luha niya tila naubos na sa simbahan pa lang. Ang natira, isang katahimikang hindi maipinta. Pagbalik niya sa bahay, wala siyang suot na wedding dress. Bitbit na lang niya ang lumang bag at nakasuot ng simpleng pambahay na damit. Doon niya inabutan ang ilang natirang bisita na naroroon upang kamustahin siya. Lara, kung kailangan mo ng tulong, nandito lang kami, sabi ng kasamang guro na si Sir Joel. Salamat po, pero ayos lang ako, sagot niya. Pilit na pinapalakas ang loob. Sa silid, isinampay niya ang wedding gown na basang-basa na ng pawis at luha. Tinitigan niya ito ng matagal, tila isang simbolo ng pangarap na hindi niya akalaing babagsak sa mismong araw na dapat sana'y kasiyahan. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital. Nakaupo sa tabi ng kama ng ina, hawak pa rin ang rosaryo. Anak, mahinang sabi ni Aling Nena, habang pinipilit ang boses. Pasensya ka na, hindi kita nasabayan. Wala po kayong dapat ipagpasensya, ma. Kung may dapat humingi ng tawad, hindi kayo yon. Tahimik ang mag-ina. Sa katahimikang iyon, parang may bigat na nabawas. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Lara ng mensahe mula sa wedding coordinator. Ma'am Lara, may iniwan pong sulat si Carlo sa opisina. Nasa envelope. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Lara, pasensya na. Hindi ko kayang panindigan ang mga pangakong binigay ko sa iyo. Hindi ko alam kung duwag ako o sadyang mahina. Natakot ako. Hindi kita deserve. Carlo. Isinara ni Lara ang liham. Wala siyang galit, wala ring sumbat. Ang naramdaman niya isang malalim na pag-unawa na hindi lahat ng pagmamahal ay sapat at hindi lahat ng pangako ay totoo. Sa araw ng kanyang kasal, iniwan siya sa altar. Pero sa parehong araw ding iyon, natuklasan niya kung gaano siya katatag. Sapagkat minsan, kailangan munang gumuho ang mundo bago ito buuin muli ng mas matibay, mas totoo at mas karapat-dapat. Tahimik ang loob ng simbahan.
Bagamat naubos na ang karamihan sa mga bisita, may ilan pa ring naiwan, mga kaibigan, guro at ilang miyembro ng choir na hindi pa ring makapaniwala sa nangyari. Ang altar na dapat sanay saksi sa kasal ni Lara ay nanatiling walang laman at ang wedding march ay hindi kailanman tumugtog. Sa gilid ng aisle, naroon pa rin si Lara, nakaupo sa isang bangko sa unahan, mag-isang nakayuko, tangan ang risaryong ilang oras na niyang hindi binibitawan. Wala ni isang luha sa kanyang mata, ngunit ang katahimikan niya ay mas malalim pa sa anumang hikbi. Tumitibok pa rin ang puso, pero tila ba iniwan ito sa gitna ng altar, walang pasabi, walang paliwanag. Sa labas ng simbahan, naghahanda na ang ilang kamag-anak para isara ang lugar. Ngunit biglang may narinig silang malakas na tunog ng makina mula sa kalsada. Isang itim na luxury car ang dahan-dahang huminto sa harap ng simbahan. Napatingin ang mga tao. Lumabas mula rito ang isang lalaking pamilyar sa ilan, ngunit hindi inaasahan ng karamihan. Matangkad, nakasuot ng dark gray suit at may presensya na parang otoridad sa sarili. Siya si Ramon de Villa, isang kilalang bilyonaryo, may-ari ng malalaking kumpanya sa real estate, tech at logistics, at tahimik na philanthropist sa iba't ibang panig ng bansa. Taimtim siyang lumakad papasok ng simbahan. Tahimik ang bawat hakbang. Nang marating niya ang altar, huminto siya sa harap ni Lara. Sa panahong iyon, nakatingin lang si Lara sa kanyang sapatos. Hindi alintanang may bagong presensya sa kanyang harapan. "Lara?" Malalim ngunit banayad ang boses ng lalaki. "Patawad kung ngayon lang ako dumating." Dahan-dahang tumingala si Lara. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang isa, puno ng pagod at sakit. Ang isa, puno ng intensyon at kabiglaan. "Ramon?" tanong ni Lara, halos hindi makaaniwala. "Oo, Kuma. Pasensya ka na kung ginulat kita. Pero gusto kong malaman mo na narito ako. Para sa iyo." Hindi maintindihan ni Lara ang naririnig. Muli siyang tumingin sa paligid. Ang mga tao, kahimik na nanonood. Ang ilan, tila naguguluhan. Wala sa plano ang lahat ng ito. Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Lara, halos pabulong. Humakbang si Ramon palapit at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Lara. Hindi upang humingi ng tawad, kundi upang ipakita ang isang desisyong pinag-isipan ng malalim. "Lara, alam kong masyado itong biglaan, pero matagal na kitang kilala. Kahit hindi mo ako napapansin. Ako ang isa sa mga naging donor ng NGO kung saan ka nagturo noon. Sa bawat report, sa bawat kwento ng mga batang tinuruan mo, nandoon ang pangalan mo. Hindi ko alam kung anong meron ka, pero mula noon may tinanim ka sa puso ko na hindi ko na naalis." Nang marinig ito, lalo pang nanahimik si Lara. Bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong nagtuturo siya sa kabundukan. Mga pagkakataong may misteryosong donor silang nabanggit na hindi nagpapakilala. Sa mga event ng NGO, narinig na rin niya noon ang pangalan ni Ramon, ngunit hindi niya inakalang magiging bahagi ito ng kanyang personal na buhay. "Alam ko, ngayon ang araw na dapat ay kasal mo sa ibang lalaki, pero pinili kanyang iwan. At sa harap ng lahat ng ito, gusto kong itanong, pwede bang ako ang pumalit sa kanya?" Nanginig ang labi ni Lara. Isang bilyonaryo, isang taong tinitingala ng lipunan, ngayon ay nakaluhod sa harap niya. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang lalaking handang tanggapin siya sa pinakawasak niyang anyo. "Hindi kita naiintindihan, Ramon. Ngayon mo lang to sinabi. Ngayon sa mismong araw ng. Alam kong mali ang timing. Pero ayokong hayaang umuwi kang wasak. Ayokong hayaang magtapos ang araw na ito na parang itinapon ka lang. Hindi mo deserve yan. Kaya nandito ako, hindi para sulitin ang kahinaan mo, kundi para alokin ka ng panibagong simula. Pero ikaw pa rin ang magpapasya." Tumayo si Ramon, dahan-dahang lumayo ng isang hakbang. "Hindi kita pipilitin. Pero kung pipiliin mong tumayo muli at magsimulang muli, kasama ko, nariyan ang pari, nariyan ang altar, nariyan ang mga tao. Hindi ito plano, pero baka ito ang plano ng Diyos." Naghalo ang emosyon kay Lara. Sa gitna ng lahat ng kabiguan, may sinag na bigla na lang sumilay. Hindi pa siya handang magdesisyon, pero sa panahong iyon, sa mga mata ni Ramon, nakita niya ang isang uri ng respeto na matagal nang nawala kay Carlo.
isang uri ng paninindigan na hindi siya naramdaman sa ibang lalaki. Lumapit si Lara sa altar, pinikit ang mga mata. Tumayo siya sa mismong harap ng krusibihong, dapat sana'y magiging saksi sa isang kasal na hindi natuloy. At doon, muling bumupas ang pinto ng simbahan. Bumalik ang pari na kanina ay nasa sakristiya at lumapit. "Handa ka bang tumanggap ng panibagong simula, anak?" Tanong ng pari, marahang hawak ang Biblia. Muling tumingin si Lara kay Ramon at sa gitna ng kanyang puso, ang bigat ay unti-unting gumaan. Hindi ko alam kung naghihintay sa dulo nito. Pero, Ramon, handa akong magtiwala. At kung totoo ang sinasabi mong nandito ka, hindi dahil naaawa ka, kundi dahil pinili mo ako. Oo, tatayo ako sa altar, kasama ka. Nagbulungan ang mga bisita. Ang choir ay unti-unting tumugtog ng marahan. Walang engranding pagpasok, walang fireworks. Pero sa pagkakataong iyon, si Lara sa gitna ng lahat ng sugat at sakit ay muling tumayo, hindi bilang babaeng iniwan, kundi babaeng pinili. At sa mismong araw na iyon, sa harap ng parehong altar, naganap ang isang kasal na hindi planado, ngunit puno ng katotohanan, isang bagong simula sa gitna ng lahat ng mga hindi inaasahan. Matapos ang kasal, hindi agad umalis sina Lara at Ramon sa simbahan. Nagsipag-alisan na ang karamihan ng bisita. Ilang nakangiti, ilang tulalang, tila hindi pa rin makapaniwala sa mga nasaksihan nila. Ang iilang naiwan ay abalang inaalis ang mga bulaklak at dekorasyon, habang ang pares ng bagong kasal ay tahimik na naupo sa likod na bahagi ng altar, sa isang upuang kahoy na saksi sa kakaibang kapalaran. Nakahawak si Ramon sa kamay ni Lara, ngunit hindi niya ito mahigpit na kinakapitan, kundi parang sinasabing, "Nandito lang ako, pero hindi kita pipilitin." Tahimik lang si Lara. Tila ba hindi pa lubusang lumulubog sa kanyang isipan ang bilis ng mga nangyari. Kanina lang halos gumuho ang mundo niya. Ngayon, nasa tabi niya ang isang lalaking tila handang buuin ang mundong iyon mula sa simula. "Ramon," mahina ngunit malinaw ang tinig ni Lara. "Bakit mo to ginawa?" Tahimik muna si Ramon. Tumingin siya sa kisame ng simbahan. Saka muling ibinalik ang paningin sa kanya. "Matagal na kitang pinagmamasdan mula sa malayo. Hindi bilang stalker o tagahanga, kundi bilang taong humahanga sa kung paanong may isang babae na kayang ialay ang buong sarili niya para sa iba, kahit wala siyang kapalit na nakukuha. Ngunit bakit hindi mo sinabi noon pa? Bakit ngayon sa araw pa ng kasal ko sa ibang lalaki? Maraming beses kong sinubukang lapitan ka." Sa gabing iyon, sa harap ng isang mesa na may sinangag, pritong tilapia at mainit na tsokolate. Simpleng pagkain na inihanda ng caretaker ng rest house. Nagsimula silang mag-usap, hindi bilang bagong kasal, kundi bilang dalawang taong kailangang maghilom bago muling magmahal. "Ang weird, no?" sabi ni Lara habang ngumunguya ng isda. "Kanina lang, umiiyak ako sa loob ng simbahan. Ngayon, kumakain ako ng tilapia kasama ang lalaking pinakasalan ko, pero halos hindi ko kilala." Ngumiti si Ramon. Hindi ito ang tipikal na simula, pero baka nga ito ang klase ng simula na mas may saysay. "Hindi ko alam kung tama tong ginawa natin. Baka bukas, pagsisihan ko to. O baka ikaw, pagsisihan mo rin. Pero tuwing nandyan ako, abala ka sa pagtuturo, sa pagtulong. At noong malaman kong may mahal ka na, pinili kong lumayo. Ayokong guluhin ang buhay mo. Pero nang mabalitaan ko ngayong umaga na iniwan ka sa altar, hindi ko na kayang palampasin ang pagkakataong yon. Dahil kung palalagpasin ko pa, baka habang buhay kong pagsisihan." Napabuntong hininga si Lara. Hindi niya alam kung anong eksaktong nararamdaman. Tila ba may buhawi sa loob ng kanyang dibdib. Hindi pa lubusang nahihilom ang sugat ni Carlo, pero naroon na ang liwanag na ibinibigay ng isang bagong simula. Hindi iyon klaseng ligayang mababaw, hindi kilig, hindi pantasya, kundi isang tahimik na uri ng pagkakakilala sa sarili, na kahit sugatan, may kakayahan pa rin siyang tumanggap ng pag-asa. "Lara,
Kung may isang bagay akong natutunan sa buhay, ang pinakamagagandang desisyon ay hindi laging planado. Minsan, yung mga hindi inaasahan ang siyang pinakatotoo. Tumingin si Lara sa kanya. Hindi ito tingin ng babaeng kinikilig o umaasa sa romansa. Ito ay tingin ng isang babaeng pilit na muling bumabangon. Isang babae na hindi alam ang bukas, pero handang harapin ito kahit hindi pa lubusang buo. Pagkaraan ng ilang araw, pinili nilang huwag munang lumantad sa media. Alam ni Ramon na oras lang ang kailangang ibigay kay Lara. At siya naman ay hindi kailanmang humiling ng eksenang magpapatunay ng pagmamahal. Sapagkat para sa kanya, ang katahimikan ng pagtanggap ay higit pa sa anumang seremonya. Hindi rin niya agad ipinagmalaki ang kasal nila sa board members ng kanyang kumpanya. Ramon, hindi ko alam kung anong kahihinatnan nito. Hindi kita kayang mahalin agad. Hindi ko pa rin maintindihan ang lahat. Alam ko, hindi kita minamadali. Ang gusto ko lang ay samahan ka sa bawat hakbang. Kahit hindi mo ako mahalin ngayon, hindi ako aalis. Ang mahalaga, hindi ka mag-isa. Lumipas ang ilang oras. Hapon na nang tuluyang umalis sina Lara at Ramon sa simbahan. Hindi sila dumaan sa magarbo o engrandeng reception. Wala ring honeymoon na may fireworks o beach resort. Tumiretso sila sa isang simpleng rest house ni Ramon sa Antipolo. Tahimik, malayo sa syudad at may tanawing bundok na parang sumasabay sa katahimikan ng kanilang mga puso. Ayaw niyang makita si Lara bilang trophy wife o bahagi ng kanyang PR. Sa halip, pinakilala niya si Lara sa kaniyang personal staff bilang Lara ang babaeng dahilan kung bakit may saysay pa ang lahat ng pagod ko. Naging totoo siya sa lahat ng bagay. Hindi siya nagtangkang halikan si Lara kung hindi ito handa. Hindi siya natulog sa parehong kama sa rest house. Bagkus, gabi-gabi ay hinahatid lang niya ito sa kwarto at nagsasabi ng, "Good night, kung may kailangan ka, nandito lang ako." Dito unti-unting lumambot ang puso ni Lara. Hindi dahil sa kayamanan ni Ramon, hindi dahil sa kasal, kundi dahil sa respeto. Isang gabi, habang tahimik silang nagkakape sa balkonahe, tumingin si Lara sa malayong ilaw ng mga bahay sa paanan ng bundok. "Ramon," mahinang sabi niya, "salamat. Hindi ko man alam kung paano ko ito babayaran, pero salamat sa hindi mo pagpilit, sa katahimikan mo, sa pagtanggap mo sa akin kahit hindi buo ang puso ko. Tanggap kita, Lara, kahit anong anyo pa, kahit ilang piraso pa ang nawawala. Hindi mo kailangang bayaran kasi hindi ko binili. Pinili lang kita." Sa gabing iyon, hindi pa rin sila nagsimula bilang tunay na mag-asawa sa mata ng iba. Pero nagsimula na sila bilang dalawang taong handang tahakin ang hindi sigurado magkasama. Kahit tahimik, isang simpleng oo, pero puno ng bigat, katapatan at pag-asang balang araw. Ang sugat ng kahapon ay mapapalitan ng panibagong kwento. Hindi perpekto, pero tunay. Hindi pa rin lubos maisip ni Lara kung paano siya napunta sa ganitong buhay. Sa pagmulat ng mata tuwing umaga, ang tanaw niya ngayon ay ang malaparaisong tanawin ng dagat sa Palawan. Sa bawat paggising, kasabay ng simoy ng hangin mula sa bukas na bintana, ang pakiramdam na tila ibang mundo na ang kanyang ginagalawan. Malayo sa alikabok ng kalsadang nilalakaran niya noon tuwing papasok sa eskwelahan. Pagkaraan ng kasal, pinili ni Ramon na dalhin si Lara sa isang pribadong isla na pag-aari ng kanilang pamilya. Isang lugar na hindi binubulabog ng ingay ng syudad o sirkulasyon ng balita. Ang layunin ni Ramon ay malinaw, hindi para ipasyal si Lara, kundi para bigyan ito ng panahon para makapagpahinga, makahinga at unti-unting makalimot sa pait ng mga nagdaang linggo. "Lara," sambit ni Ramon habang nagsasalo sila ng agahan sa isang maliit na mesa na nakaharap sa dagat. "Gusto kong malaman mong walang kahit anong kailangan mong gawin habang nandito tayo. Wala kang kailangan patunayan. Wala kang kailangan suklihan. Gusto ko lang maging okay ka." Tumango si Lara, bahagyang ngumiti. Wala pa siyang maraming sinasabi sa mga unang araw nila sa isla. Wari pinipiling namnamin ang katahimikan ng paligid kaysa magkwento ng mga damdaming hindi pa niya kayang pangalanan.
Ngunit sa mga oras na tahimik silang magkasama, natututo siyang makiramdam muli ng presensya, ng hangin, ng mga bagay na matagal nang nawala sa kanya dahil sa sunod-sunod na dagok ng buhay. Araw-araw ay simple ang kanilang takbo ng buhay sa isla. Naglalakad sila tuwing umaga sa baybayin, sabay kumakain ng fresh catch mula sa mga lokal na mangingisda, at kapag hapon ay nagkakape sa ilalim ng punong niyog habang pinapanood ang paglubog ng araw. Wala sa katauhan ni Ramon ang pagiging dominante. Hindi niya ipinagmalaki ang kanyang yaman o pangalan. Sa halip, palagi siyang nag-aalok ng tulong, tahimik na nakikinig, at laging may paggalang sa espasyo ni Lara. Hindi ba nakakabagot sa iyo to? Tanong ni Lara isang gabi, habang naglalakad sila sa tabing dagat. Sanay ka sa negosyo, sa pulong, sa ingay. Pero ngayon puro alon at tahimik lang. Hindi, sabot ni Ramon. Mas gusto ko to. Kasi sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may kasama akong gusto ko talagang makasama. Kahit walang sinasabi. Tahimik na nagpatuloy si Lara sa paglalakad. Tila ba tinatanggap niya unti-unti ang kakatuwang kaginhawaan na hatid ng presensya ni Ramon. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa katiwasayan. Isang araw, habang nasa cottage si Lara at nagbabasa ng lumang journal na isinulat niya noong siya ay guro pa, napaisip siya sa kung sino siya noon. Isang babaeng halos hindi makabili ng bagong sapatos. Isang gurong nagpapakain sa mga batang estudyante mula sa sariling baon. Isang anak na nagtitiis ng pagod para lang madala sa doktor ang inang may karamdaman. May nawala ba sa akin? Tanong niya sa sarili. O ito pa rin ako, pero sa ibang anyo lang. Sa di kalayuan abala si Ramon sa pagpipintura sa ilalim ng isang puno. Oo, pagpipinta, isang hilig na hindi alam ng marami sa corporate world. Napansin ni Lara kung gaano ito kalalim kung tumitig sa canvas. Kung paanong may katahimikan sa mga mata nito na hindi nakikita sa mga CEO sa telebisyon. Pangarap mo ba talagang yang ginagawa mo? Tanong ni Lara habang lumalapit sa kanya. Tumingala si Ramon, ngumiti. Bata pa lang ako, gusto ko nang maging pintor. Pero syempre, mas malakas ang tawag ng negosyo sa pamilya namin. Ngayong walang ulit nagagawa to. Bakit hindi mo pinagpatuloy? Dahil hindi ko alam kung para kanino. Pero ngayon, baka may dahilan na para ituloy. Hindi kailangang pangalanan ni Ramon kung sino ang dahilan. Sa mga mata nito, malinaw kung para kanino ang bawat linya ng kulay sa canvas. Isang bagong kabanata ng kanyang buhay. At si Lara ang pinakapangunanging hugis ng inspirasyon. Hindi agad tumango si Lara, ngunit pinisil niya ang kamay ni Ramon. Sa pagkilos na iyon sa simpleng yakap ng daliri, nagsimula ang paghubog ng isang panibagong paniniwala na baka nga may dahilan ang lahat ng pagdurusa. At sa piling ng isang lalaking hindi kailanman niya hinanap, matatagpuan niya ang mga sagot sa mga tanong na hindi kayang sagutin ng kahit ilang taon ng pagtitiis. Sa unang buwang iyon, hindi pa perpekto ang relasyon nila. Hindi romantiko sa karaniwang pakahulugan, ngunit mas malalim, mas tahimik, mas totoo. At sa gabi ng kanilang ika-30 araw sa isla, habang magkahawak ang kanilang kamay sa ilalim ng bituin, bumulong si Lara sa hangin. Kung ito ang simula, handa akong humakbang pa. Lumipas ang mga linggo at sa tulong ng katahimikan ng isla at kabutihang loob ni Ramon, unti-unting nakabuo si Lara ng bagong pananaw sa buhay. Hindi na siya ang parehong babaeng iniwan sa altar. Hindi na siya nakayuko. Hindi na siya nagtatago. Kahit hindi pa lubos na muling naibalik ang sigla ng anyang puso, natutunan na niyang huminga muli. At sa bawat araw na lumilipas, natututo rin siyang tumanggap ng mga bagong pangarap. Ngunit gaya ng lahat ng tahimik na umaga, may mga balang araw talagang sinisira ng hindi inaasahang ingay. At dumating iyon sa anyo ng isang bisita, isang multo ng kanyang nakaraan. Isang tanghaling mainit habang abala si Lara sa pag-aayos ng mga dokumento para sa proyektong paaralan sa kanayunan na nais itayo ng kanilang bagong foundation, isang pamilyar ngunit nakakakilabot na tinig ang narinig niya mula sa may entrada ng rest house sa Maynila. Lara! Mabilis siyang napalingon. Nandoon si Carlo, payat,
tila hindi nakatulog ng ilang araw, may mga bakas ng pagkalito at galit sa mukha. Bitbit nito ang isang bote ng alak at nakangiting mapait habang dahan-dahang lumalapit. Carlo, hindi agad nakapagsalita si Lara. Ang puso niya, bagamat hindi na tulad ng dati ang tibok para sa lalaki, ay nanlalamig pa rin sa pagkabigla. Anong ginagawa mo rito? Gusto lang kitang makausap, sagot ni Carlo habang naglalakad papasok. Tila walang pakialam kung pribado ang lugar o hindi. Lumabas mula sa loob si Ramon. Tila hindi na nito kinagulat ang pagdating ng dating nobyo ni Lara. Sa likod ng katahimikan ng kanyang mukha ay may mabagsik na pag-iingat. Lumapit siya, pinatayo si Lara sa kanyang tabi at hinarap si Carlo. Maaari mo siyang kausapin pero dito lang at ngayon lang. At kung lalampas ka sa respeto, pasensya na. Mariing sabi ni Ramon. Napangisi si Carlo. Eto pala yung pinalit mo sa akin, Lara? Isang bilyonaryo? Sabi ko na nga ba, ginamit mo lang ako para makaakyat ka sa lipunan. Hindi na nakapagsalita si Lara agad. Tinakot ako ng pamilya ko. Sinabing puputulin ang suporta, tatanggalin ako sa negosyo. At si Bianca, bumalik siya. Nabulag ako, pero na-realize kong ikaw pa rin ang mahal ko, Lara. Hindi agad nakapagsalita si Lara, hindi dahil nabigla siya, kundi dahil sa loob-loob niya. Wala nang puwang ang mga salitang huli na. Wala nang kirot ang mga salitang mahal pa rin kita, kung ang sugat na dulot nito ay matagal nang iniwan upang mamuo. Carlo, mahinang tinig ni Lara, ngunit matatag. Kung mahal mo ko, bakit mo ko piniling saktan sa pinakamahalagang araw ng buhay ko? Bakit mo hinayaan na ako ang haharap sa lahat ng tanong, sa kahihiyan, sa sakit? Hindi yan pagmamahal. Yan ay takot, at ang taong tunay na nagmamahal, hindi natatakot sa laban. Nanatili lamang siyang nakatingin kay Carlo. Sinusubukang unawain kung anong klaseng tao ang nasa harapan niya ngayon. Ang taong minsang pinangarap niyang makasama habang buhay. Hindi kita ginamit, Carlo. Marahang sagot ni Lara. Ikaw ang lumayo. Ikaw ang bumitaw. Hindi ko hiningi kay Ramon ang kahit anong meron kami ngayon. Dumating siya sa oras na iniwan mo akong durog. Durog? Sabat ni Carlo, halos pasigaw. Durog? Akala mo ba madali sa akin, nabitawan ka, napilitan lang ako? Napilitan? Tanong ni Ramon, nananatiling kalmado. Sinong pumilit sa'yo? Kasi kung may pumilit man, hindi si Lara. Ikaw ang gumawa ng desisyon mong takbuhan siya sa araw ng kasal ninyo. Hindi mo alam ang lahat, sigaw muli ni Carlo. Tila wala nang balak pigilan ang kanyang emosyon. Lara. Tinangkang lapitan ni Carlo si Lara, ngunit agad siyang hinarangan ni Ramon. Sapat na. Mariing sabi ni Ramon. Umuwi ka na. Ayokong patawanin ka ng kaso sa trespassing. Ngunit hindi umalis si Carlo agad. Umikot ito at saka sumigaw. Ipaglalaban kita, Lara. Ipaglalaban ko ang karapatang iyon. Hindi pa huli ang lahat. Makaraan ng ilang araw, dumating ang supina. Nagpasok ng demanda si Carlo sa korte. Breach of promise to marry at emotional damages. Isang hakbang na tila ginamit hindi para sa hustisya, kundi para saktan muli ang babae na minsan niyang minahal. Nagkita-kita sila sa korte. Tahimik si Lara, kasama si Ramon. Ang abogado ni Carlo, halatang minadali ang argumento. Kulang sa bigat, kulang sa basihan. Ginagawa ko to para sa babae na dapat noon pa ay hindi ginanito ng mundo. Sa babae na dapat ipinagtatanggol ng simula pa lang. Sa likod ng pagbalik ni Carlo ay isang pagsubok, hindi lang para kay Lara, kundi para sa kanilang dalawa ni Ramon. Ngunit sa halip na sirain sila nito, lalo lamang tumibay ang kanilang samahan. Sapagkat ang pag-ibig na hindi hiniling, ngunit pinaglaban, ay siya mismong pag-ibig na may saysay. Sa paglipas ng panahon, tila isang bagong yugto ng buhay ang unti-unting nabubuo para kay Lara. Mula sa pagiging isang simpleng guro sa probinsya, ngayoy pinuno na siya ng isang foundation na lumalawak ang saklaw sa buong bansa. Samantalang ang kampo ni Lara at Ramon ay mahinahon, ngunit buo ang paninindigan. Ipinagtanggol ni Lara ang sarili, hindi sa pamamagitan ng paninisi, kundi ng katotohanang siya ang iniwan. Siya ang isinakripisyo, at higit sa lahat, ang kasal nila ni Ramon
ay isang legal na desisyong sinang-ayunan niya ng walang pamimilit. Hindi umabot sa ikatlong hearing. Ibinasura ng korte ang kaso. Maling gamit ng batas, maling motibo. Isang malinaw na pagtatangka upang ipaghiganti ang sarili, hindi upang itama ang mali. Paglabas nila ng korte, tahimik na humawak si Ramon sa kamay ni Lara. Hindi nila kailangang magsalita. Ngunit maya-maya, tumingin si Lara sa kanya at sabing, "Salamat sa pagtindig para sa akin. Hindi ko ginagawa to para sa iyo lang," sagot ni Ramon. Sa tulong ng Ramon de Villa Foundation, inilunsad ang proyektong Eskwela para sa Lahat, na layuning magtayo ng mga paaralan at maghatid ng edukasyon sa mga liblib na komunidad. Sa bawat hakbang ng proyekto, si Lara ang nangunguna, mula sa pakikipagpulong sa mga barangay leader hanggang sa pagbuo ng kurikulum para sa mga gurong itatalaga sa bawat lugar. Hindi matatawaran ang husay ni Lara sa pangangasiwa, ngunit higit sa lahat, ang puso niya ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang inisyatibo. Hindi siya nagsusuot ng mamahaling blazer o sapatos na tatak Itali. Sa halip, naka-denim pants lang siya, simpleng blouse, at laging may kalmot ng alikabok mula sa kabubuhat ng mga kahon ng libro. Hindi siya kailanman nahihiya sa pinanggalingan niya, at iyon ang dahilan kung bakit mahal siya ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. "Ma'am Lara! Ma'am Lara!" Sigaw ng isang batang lalaki habang kumakaway mula sa isang baku-bakong classroom sa Zambales. "May bago na kaming silid-aralan at may sarili na kaming libro. Salamat po!" Napangiti si Lara, lumapit at yumuko upang yakapin ang bata. "Hindi ako ang dapat mong pasalamatan," malambing yang sagot. "Ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito, dahil gusto mong matuto." Habang pinanonood ni Ramon ang tagpong iyon mula sa malayo, napapangiti na lamang siya sa bawat araw na lumilipas. Iba si Lara, hindi siya nababali ng galit. Hindi rin siya sumasakay sa kasikatan. Tahimik niyang ginagawa ang tama kahit hindi ito laging napapansin. Ngunit hindi lahat ng kabutihan ay nananatiling tahimik. Isang araw, tumanggap ng imbitasyon si Lara mula sa isang malaking event sa Maynila, ang Women of Impact Summit, isang taunang pagtitipon ng mga babaeng pinunong kinikilala sa iba't ibang larangan ng lipunan. Sa taon ding iyon, si Lara ang napili bilang keynote speaker. At hindi lang iyon, pinarangalan siya bilang guro ng pagbabago, isang titulo na iniaalay sa mga babaeng gumamit ng edukasyon upang baguhin ang lipunan. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula siya bilang guro, kailangan ni Lara tumindig sa harap ng mga negosyante, politiko at akademiko. Hindi siya sanay sa spotlight, ngunit pinili pa rin niyang humarap, hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng batang kanyang pinaglilingkuran. Nang araw ng pagtitipon, nakaitim siyang barong dress, gawa sa pinya at may simpleng borda. Ayaw niyang magsuot ng anumang marangya. Sa kanyang dibdib ay napapin ang insignia ng Eskwela para sa Lahat Foundation, hindi logo ng kumpanya ni Ramon, kundi pangalan ng inisyatibo na kanyang itinaguyod. Sa gitna ng entablado, habang nakatutok sa kanya ang ilaw at nakatitid ang libu-libong tagapakinig, huminga ng malalim si Lara bago magsalita. "Ako po si Lara de la Cruz de Villa, guro, ina, asawa, anak ng isang mananahi at tagaluto sa karinderya. Sa maraming pagkakataon sa buhay ko, hindi ako pinili ng lipunan. Hindi ako pinansin. Iniwan ako sa altar, tinanggihan ng mga may impluensya. Pero hindi ko piniling magalit. Pinili kong tumindig. Pinili kong bumalik sa mamasilid-aralan at muling maniwala sa kapangyarihan ng edukasyon. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang ilan ay hindi na napigilan ang luha. At ngayon, hindi ako narito para magkuwento ng kasawian. Narito ako para sabihin na kahit ilang beses tayong itumba, may saysay pa rin ang pagpili nating bumamon. Dahil may mga batang umaasang matuto. May mga batang umaasang may taong darating para tuhuan sila. At habang may natitirang isang bata na gustong matuto, hindi tayo dapat tumigil. Palakpakan, hiyawan, at sa likod ng entablado, tahimik lamang na nakatingin si Ramon, puno ng respeto, hindi bilang asawa, kundi bilang tagahanga ng isang babaeng naging inspirasyon hindi lang niya, kundi ng maraming Pilipino. Mula noon,
Sunod-sunod ang imbitasyon kay Lara sa iba't ibang forums at panel discussions, UNICEF Literacy Summit, ASEAN Women's Leadership, Global Teachers Congress. Ngunit kahit nasaan siyang bahagi ng mundo, hindi siya nawawala sa tunay niyang layunin. Sa tuwing natatapos ang kanyang mga pananalita, palagi siyang bumabalik sa mga sityo, sa mga bundok, sa mga paaralang walang kisame at walang kuryente. Dahil doon siya nagsimula at doon siya tunay na masaya. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Ramon isang gabi habang sabay silang nagkakape sa veranda ng kanilang bahay. Napapagod, sagot ni Lara habang nakatitig sa ulap. Pero hindi ako nagsasawa kasi sa bawat pagod may batang natututo. At sa bawat batang natututo may isang bansang binubuo. Numiti si Ramon, inilapit ang tasa sa kanya. Lara, sa dami ng narating mo, alam mo bang hindi ka lang yung babaeng iniwan sa altar? Ikaw na ngayon ang babaeng tinitingala ng libu-libo. Ngunit sa halip ng ngumiti ng mayabang, tumango lamang si Lara. Hindi ko ito ginagawa para kilalanin. Ginagawa ko ito dahil ito ako. At kung may iisa mang bagay na natutunan ko mula sa lahat ng sakit ng nakaraan, iyon ay ang katotohanang hindi natin kontrolado kung paano tayo iiwan ng iba. Pero kontrolado natin kung paano natin pipiliing bumangon. Sa bawat pagbati, bawat parangal at bawat papuring natatanggap niya, isa lang ang hinihiling ni Lara, na hindi sana siya makalimot kung saan siya nagsimula. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, tahimik na dumarating ang isang uri ng pagod na hindi niya agad napapansin. Isang pagod hindi sa katawan, kundi sa loob, sa puso. Parang paggising ko, Lara, ibang babae ka na, minsan ay sabi ni Ramon habang sabay silang nag-aalmusal. Hindi ko na minsan alam kung kailan ka hihilahin pa upo dahil palagi kang may pupuntahan. Tumingin lang si Lara sa kanya, mumiti, ngunit hindi sumagot. Hindi yun ang unang beses na naramdaman ni Ramon ang unti-unting paglalayo. Kapag nasa bahay sila, madalas na nasa telepono si Lara o kaya'y nasa laptop, binubusisi ang mga detalye ng project proposal, logistics, schedules. At kahit tuwing gabi, madalas siyang mauunang matulog habang si Lara ay abala pa sa pagbabasa ng ulat. May kailangan ba akong baguhin? Sapagkat sa mundo kung saan mabilis kalimutan ang tunay na kahulugan ng tagumpay, pinili niyang ang tagumpay ay hindi sukatan ng salapi, kundi ng dami ng pusong napasaya, ng dami ng batang natulungan, at ng dami ng pangarap na muling nabuo. Mula nang makilala siya ng bansa bilang guro ng pagbabago, nag-iba ang takbo ng araw-araw ni Lara. Kung dati ay tahimik ang kaniyang mundo sa loob ng classroom o sa mga kabundukang eskwelahan, ngayon ay madalas siyang nasa entablado, binibigyan ng pagkilala, iniimbitahan sa mga forum at interview. Palaging may balitang bago tungkol sa kanya, kung saan siya nagpamudmod ng aklat, kung anong proyekto ang inilunsad ng foundation, kung kaninong barangay ang susunod nilang tutulungan. Tanong ni Ramon isang gabi habang nasa veranda sila. Napalingon si Lara mula sa laptop. Ha? Anong ibig mong sabihin? Parang hindi mo na ako naririnig. Hindi ko sinasabing mali ang ginagawa mo. Pero parang hindi ka na nandito. Hindi agad nakasagot si Lara. May parte sa kanya na alam niyang totoo ang sinasabi ni Ramon. Pero may isa rin na nagsasabing hindi siya dapat huminto. Na habang may nangangailangan, wala siyang karapatang magpahinga. Ngunit sa totoo lang, matagal na rin siyang pagod. Hindi lang sa katawan, kundi sa dami ng emosyon na pilit niyang tinatago. At sa pagtagal, unti-unti na rin siyang nadadala ng bigat ng lahat. Minsang nasa isang forum siya sa Davao, bigla na lang siyang nawala sa hulog. Habang nagsasalita, nanlabo ang paningin niya, namanhid ang kanyang kamay at tilang hindi na niya maramdaman ang paligid. Agad siyang inasikaso ng mga tauhan at dinala sa ospital. Sa diagnosis, sinabi ng doktor na siya ay nakakaranas ng burnout syndrome, matinding pagkapagod na nagiging sanhi ng anxiety, depresyon at kawalan ng gana. Nang malaman ito ni Ramon, agad itong lumipad patungong Davao. Pagkapasok sa kwarto, nakita niya si Lara na nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang isang tasa ng tubig. Walang makeup, walang ngiti. Tahimik, umupo si Ramon sa tabi niya. Wala itong sinabi.
Hinawakan lang ang kamay ng asawa. Akala ko kaya ko, bulong ni Lara. Akala ko sapat ang tibay ko. Kaya mo, sagot ni Ramon. Pero hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Napayuko si Lara habang ang mga mata ay napuno ng luha. Ang dami kong gustong gawin, lalo na ngayon na naririnig na ng mga tao ang boses ko. Pero habang tinutulungan ko silang bumangon, parang ako naman ang unti-unting nawawala. Hinaplos ni Ramon ang likod niya. Hindi ka nawawala, naliligaw ka lang, at hindi mo kailangang hanapin ang sarili mo ng mag-isa. Simula noon, sinimulan nilang buuin muli ang balanse sa kanilang buhay. Hindi ito naging madali. Kinailangan ni Lara ng therapy. Isang hakbang na noon ay hindi niya kayang tanggapin. Ngunit sa tulong ni Ramon, napagtanto niyang ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan, kundi kabayanihan sa sarili. Hindi ako masanay na may kinakausap na psychologist, sabi ni Lara isang gabi matapos ng kanyang session. Parang ang hirap amining hindi ako okay. Hirap man, pero yan ang pinakamagaling mong hakbang sa ngayon, sagot ni Ramon habang pinapatuyo ang buhok niya gamit ang tuwalya. Ang matalino, nagbabasa. Pero ang matapang, humihingi ng tulong. Muli silang nagkaroon ng mas maraming oras sa isa't isa. Ibinaba ni Lara ang ilang commitments. Pumili siya ng iilang project na personal niyang tututukan at ang iba ay ipinasa sa team ng foundation na sinanay niya ng maayos. Sa huli, natutunan niyang hindi kailangang siya ang gumampan ng lahat ng papel, na ang tunay na leader ay kayang magtiwala. Isang gabi habang nagluluto sila ng hapunan sa kanilang bahay sa Tarlac, tiningnan ni Lara si Ramon habang pinipiga nito ang kalamansi sa sausawan. Salamat ha, ani Lara. Napalingon si Ramon, para saan? Oh, sa hindi mo ko iniwan kahit hindi ko na kayang mahalin ka ng buo nun. Sa pagiging tahimik mo, pero palaging naroroon. Hindi mo kailangang mahalin ako agad. Ang mahalaga, araw-araw pinipili mo pa rin akong kasama. Sa mga susunod na buwan, mas naging bukas sila sa isa't isa. Pinag-usapan nila ang mga kinatatakutan ni Lara, ang pressure ng kasikatan, ang trauma ng paggabigo noon, at maging ang mga pangarap niya na hindi pa natutupad. Hindi sila kailanman naging perpektong mag-asawa, pero sa bawat usapan, lumalim ang pundasyon ng kanilang relasyon. Minsan magkausap sila sa ilalim ng buwan, habang nakaupo sa bangkito sa bakuran ng bahay. Sinabi ni Lara, alam mo, Ramon, hindi ako agad na in love sa'yo, pero natutunan kong ang pag-ibig hindi laging biglaan. Minsan, yung binubuo araw-araw, mas matibay pa kaysa sa isang beses na pagsiklab. Ngumiti si Ramon, humawak sa kanyang kamay. Ang gusto ko lang naman noon pa ay yung samahan ka kahit sa katahimikan mo. At sa katahimikan ng gabing iyon, walang kailangan pang sabihin. Sapagkat sa pagitan ng mga salitang hindi nabigkas, naroon ang katotohanan na kahit sinubok sila ng depresyon, trauma at pagod, mas pinili nilang manatili. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa saya, kundi sa tibay nilang magkasama kahit sa gitna ng pagod at katahimikan. Lumipas ang 3 taon mula nang tuluyang tumahimik ang bagyo sa buhay ni Lara. Mula sa babaeng iniwan sa altar, ngayon ay isa na siyang haligi ng pag-asa sa larangan ng edukasyon. Sa hindi mo kami pinabayaan, sa lahat ng pinagdaanan mo, pinili mong maging mabuti pa rin. Napaluhod si Lara sa gilid ng kama ng ina, pilit pinipigil ang luha. Sa mga huling araw ng ina niya, naroon si Ramon. Tahimik lamang itong umuupo sa isang sulok ng kwarto. Nagbibigay espasyo sa mag-ina, pero palaging handa kung kinakailangan. Pagkalipas ng 2 linggo, pumanaw si Aling Nena sa bisig ni Lara sa oras ng tahimik na hapon, habang ang hangin sa probinsya ay dumadampi sa mga kurtina ng kwarto. Hindi nagwawala si Lara, hindi rin siya nagsisigaw. Umiyak siya, oo, pero mas naramdaman niya ang pagkatuldok, hindi pagkabitin, hindi paghihiganti ng panahon. Subalit sa kabila ng lahat ng tagumpay at katahimikan, may mga bagay pa ring hindi kontrolado ng sinuman. Mga siklong kailangan talagang tapusin, mga paalam na hindi maiiwasan. Isang gabi habang nagbabasa si Lara ng balita sa tablet sa kanilang veranda sa Tarlac, tinawagan siya ng kanilang kasambahay mula sa loob ng bahay. Ma'am,
Si Nanay Nena po, parang nanghihina. Ayaw kumain. Agad siyang tumakbi paakyat at doon niya naabutan ng kanyang ina nakahiga sa kama. Ang mga mata ay malalim ang tingin sa kawalan. Lumapit siya, naupo sa gilid at marahang hinaplos ang buhok nito. "Ma, gising ka pa? Ako to, si Lara," bulong niya. Pilit pinapakalma ang nanginginig na tinig. Tumingin si Aling Nena sa kanya. Mahina, ngunit buo ang tinig. "Anak, salamat ha. Sa ano ma?" Hindi niya inaasahan na sa mismong huling gabi ng burol, may bisitang darating na matagal na ring nawala sa eksena. Si Carlo. Hindi ito nagsalita agad nang makapasok sa lumang bakuran. Nakasuot ito ng itim, payat at tila matagal nang walang maayos na pahinga. Nang makita siya ni Lara, hindi niya ito agad kinausap. Sa halip tinanguan lang niya, walang galit, walang sumbat, isa lamang itong pagkilala sa presensya. Lumapit si Carlo sa kabaong ng dating biyenan, yumuko at tumabi sandali. Nang matapos, lumapit siya kay Lara. "Di ko na sana pupuntahan, aniya. Pero utang ko sa'yo at sa nanay mo ang kahit simpleng paggalang." Tumango si Lara. "Salamat Carlo, salamat sa pagdating. Patawarin mo ako Lara. Alam kong huli na." Kundi isang tahimik na paalam ng isang ina na inantay lamang makita ang anak nitong tuluyang maayos, ligtas at may kasama sa buhay. Sa burol, dumagsa ang mga dating estudyante ni Lara, ang mga kasamahan sa foundation at ilang miyembro ng lokal na pamahalaan. Hindi ito engrande, ngunit puno ng paggalang. Sa gitna ng lamay, lumapit si Miko, ang kanyang bunsong kapatid na ngayon isa ng ganap na guro sa parehong eskwelahang pinagtrabahuhan noon ni Lara. "Ate," anya habang tinatapik ang likod ni Lara, "gusto ni nanay ipalibing siya sa tabi ni Itay. Bala ko rin manirahan dito sa lumang bahay." Napangiti si Lara kahit may luha sa gilid ng mata. "Miko, salamat. Sa wakas ang magpapatuloy sa bahay na to. Pero sa kabila ng lahat, umaasa pa rin ako na isang araw matahimik ang konsensya ko." "Hindi mo kailangang hintayin ang araw na yon, Carlo," sagot ni Lara. "Pinatawad na kita matagal na. Hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko." Tumango si Carlo at hindi na muling nagsalita. Pagkatapos ng ilang saglit, lumatad na ito palayo. At sa tagpong iyon, napagtanto ni Lara na hindi lahat ng pag-ibig kailangang ibalik. Ang iba, kailangang tapusing upang tuluyang makalaya. Matapos ang libing, bumalik si Lara sa paaralan kung saan siya unang nagturo. Doon, sinalubong siya ng mga batang estudyante, pati na ang ilang guro na dati kasama niyang nagtuturo. Nag-alay siya ng bulaklak sa lumang silid-aralan at sandaling naupo sa mismong upuang kahoy na lagi niyang ginamit noon. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit ng kanyang ina, nakita niya ang isang kahon ng lumang sulat, larawan at journal entries. Isa ron ang larawan nila ni Carlo noong bagong engaged pa lang sila. Iningnan niya ito, napangiti at ibinalik sa kahon. Hindi dahil ayaw niyang maalala, kundi dahil tanggap na niyang bahagi ito ng kanyang kwento. Isang bahagi na tapos na. Bumalik siya sa veranda kung saan naghihintay si Ramon, nakaupo sa duyan. May hawak na tasa ng kape. "Anong iniisip mo?" tanong nito. "Wala," sagot ni Lara sabay upo sa tabi nito. "Iniisip ko lang kung paano ko naitawid ang lahat. Kung paano ako tumindig kahit parang wala nang dahilan. Pero ngayon, narito ako. At ako, narito pa rin." Tumingin si Lara kay Ramon. Mating si Ramon habang pinagmamasdan niya ang mga lumang larawan sa bulletin board. Mga larawan ng outreach, ng graduasyon ng mga bata, at ng mga araw na kahit hirap, masaya. "Na-miss mo?" tanong ni Ramon. "Oo, dito ako unang nabing ako. Bago naging asawa, bago naging leader, bago ako nakilala ng buong bansa, dito ako unang naniwala na may halaga ako." "Gusto mo bang bumalik dito paminsan-minsan?" tanong ni Ramon. Hawak ang kamay niya. "Hindi lang paminsan-minsan. Gusto kong dito ko tapusin ang mga susunod kong kwento." Umalis sila ng paaralan na may kakaibang katahimikan sa loob. Hindi lungkot, kundi kapayapaan. Sa loob ng kanyang puso, naramdaman ni Lara na natapos na ang isang siklo ng kanyang buhay. Isang kabanatang puno ng sakit, paglaban at pagpatawad. Isang ngiti, isang titig at isang tahimik na pagtanggap
na may mga paalam na hindi nangangahulugang wakas kundi simula ng panibagong kapayapaan. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng kanilang bakuran, isinara ni Lara ang huling pahina ng lumang journal niya at sa ilalim ng petsa, sumulat siya ng natapos ang isang siklo. Hindi dahil iniwan ako, kundi dahil pinili kong patawarin. At sa pagpapatawad na iyon, doon ako muling nagsimulang mabuhay. 3 buwan matapos ang libing ni Aling Nena, unti-unting bumalik si Lara sa kanyang mga gawain sa foundation. Hindi niya pinilit ang sarili. Naglaan siya ng sapat na panahon upang magpahinga, magnilay at damhin ang pagkawala ng ina. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, tila ba may panibagong sigla na bumabalik sa kanyang katawan. Hindi dahil gusto niyang kalimutan ang sakit, kundi dahil handa na siyang muling magmahal ngayon sa ibang anyo. Isang umaga, habang abala siya sa paghahanda ng mga dokumento sa opisina ng foundation sa Maynila, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Akala niya ay epekto lang ng puyat o stress, kaya minabuti niyang umuwi muna sa bahay. Pagdating niya sa kanilang tahanan, sinalubong siya ni Ramon, bit-bit ang 2 tasa ng kape. "Uy, ang aga mo," aniya, sabay abot ng tasa. "May meeting ka pa, di ba?" "Wala na, inurong ko," sagot ni Lara, habang umuupo sa sopa at pinipisil ang sentido. "Medyo masamang pakiramdam ko nahilo ako kanina." Nag-alala si Ramon at agad siyang pinayuhan na magpatingin sa doktor. Ayaw man ni Lara, pumayag siya para lamang tumigil si Ramon sa kakakulit. Kinabukasan, sinamahan siya nito sa isang private clinic. Ilang blood tests, ultrasound at urinalysis ang isinagawa sa kanya. Pagbalik nila sa clinic 2 araw matapos ang tests, hindi inaasahan ni Lara ang ibabalita ng doktor. "Congratulations, Mrs. De Villa," sabi ng OBGYN, may ngiting hindi maitago sa labi. "You're pregnant, 5 weeks." Napatulala si Lara. Hindi siya nakapagsalita sa loob ng ilang segundo. Si Ramon, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado, ngunit kitang-kita ang pamumula ng mata sa hindi maipaliwanag na tuwa. "Lara," tawag nito, marahang hinawakan ang kamay niya. "We're having a baby." "Pero akala ko hindi na ako magkakaanak," bulong ni Lara, pilit pinipigil ang luha. "May polycystic ovary ako. Sinabi ng dating doktor ko na mababa ang chance ko." "Baka ito na yung sinasabi nilang milagro," sagot ni Ramon habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa kamay niya. "O baka ito ang regalo ni Nanay Nena." Mula sa araw na iyon, tila nagbago ang timpla ng hangin sa paligid ni Lara. Hindi siya naging padalos-dalos. Sinimulan niyang i-adjust ang kanyang schedule. Naglaan ng oras para sa prenatal care at binawasan ang fieldwork. Hindi ito madali para sa isang tulad niya na sanay sa kilos at galaw. Ngunit sa tuwing mararamdaman niya ang paggalaw ng munting buhay sa loob ng kanyang tiyan, tila ba lahat ng sakripisyo ay nagiging mabigat ngunit makabuluhang paglalakbay. Sa 3 buwan ng kanyang pagbubuntis, lumipat sila pansamantala sa isang villa sa Tagaytay upang makalanghap siya ng mas malamig at preskong hangin. Dito nagsimula ang mga gabi ng usapan tungkol sa magiging pangalan ng kanilang anak, kung babae ba o lalaki, at kung anong klaseng magulang sila balang araw. "Paano kung kamukha mo?" tanong ni Ramon, minsang nakaupo sila sa swing bench, habang hinihimas niya ang tiyan ni Lara. "Eh di sana wag lang mana sa kilay mo," natatawang sagot niya. "Baka magmukhang laging galit ang anak natin?" Ngunit sa likod ng mga biruan at ngiti, naruroon ang isang pangakong hindi sinasambit, na ang batang ito ay magiging bunga ng hindi inaasahang pag-ibig. Ngunit higit sa lahat, magiging patunay na kahit ang pusong sugatan ay kayang lumikha ng bagong simula. Tahimik niyang pinaglaban ang pagiging isang ina sa paraang hindi kailangan ng palakpakan. Sa 9 na buwan ng kanyang pagbubuntis, isinilang si Mateo De Villa, isang batang malusog, malaki at may matang puno ng katiyakan. Sa unang pagkakataon, lumuhod si Ramon sa tabi ng hospital bed, hinalikan ang noo ni Lara at bumulong. "Salamat, mahal. Pinatunayan mong kahit iniwan ka noon, ikaw pa rin ang babaeng kayang magbigay ng bagong buhay sa mundo." Lumipas ang mga taon. Lumaki si Mateo sa loob ng isang tahanang puno ng pagmamahal, ngunit may simpleng panuntunan. Bawal ang sobrang gadgets, pinapatulog ng maaga,
at kailangang matutong magbasa bago gumamit ng tablet. Lumaki siyang malapit sa mga bata ng foundation, sumasama sa mga outreach at sa murang edad ay tinuruan ng kanyang mga magulang ang halaga ng malasakit sa kapwa. Ano gusto mong maging paglaki mo? Tanong minsan ni Lara habang tinutulungan siyang gumawa ng project sa eskwela. Gusto kong maging teacher, katulad mo, pero ayoko pong iniwan sa kasal. Sagot ni Mateo, sabay tawa. Hindi na iwasan ni Lara ang matawa rin, pero sa kaloob-looban niya ay naramdaman niya ang kabuuan ng kanyang paglalakbay. Ang anak niyang ito, si Mateo, ay hindi lang biyaya. Isa siyang sagot, sagip sa panalangin, sagot sa panahong nawalan siya ng direksyon. Sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis, ipinaalam na ng mag-asawa sa publiko ang kanilang pinagbubuntis. Isang simpleng anunsyo sa social media page ng foundation ang inilabas. May larawan nila ni Lara sa ilalim ng punong mangga. Si Ramon ay nakayakap mula sa likod habang hawak ang kanyang tiyan. Mula sa isang maliit na silid-aralan sa isang altar ng luha hanggang sa mundong binuo namin ng may pag-asa. Ngayon, isang bagong buhay ang aming isisilang. Salamat sa lahat ng naniniwala. Nagulantang ang publiko. Ang mga komentarista, kolumnista at social media influencers ay nagsimulang maglabas ng opinyon. Ngunit sa kabila ng kasikatan, pinili ni Lara na manatiling pribado. Hindi siya nagsalita sa press, hindi siya lumabas sa TV. Sa ika-5 taon ni Mateo, pinasinayaan ang kauna-unahang Lara Foundation School for Rural Education sa bayan ng Tarlac. Isang pangakong itinayo hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng batang tulad niya noon na naniniwalang kahit mahirap, may karapatang mangarap. Tumayo si Lara sa harap ng stage kasama si Ramon at si Mateo. Hawak-hawak niya ang mikropono, muling hinarap ang mga tao. Ang lahat ng ito ay hindi ko gawa. Ito ay gawa ng lahat ng kabiguang piniis, ng lahat ng panalangin hindi sinagot agad, at ng lahat ng pag-ibig na piniling manatili kahit hindi sigurado ang bukas. Ngayon, hindi na lang ako guro. Isa na rin akong ina. At sa bawat batang papasok sa paaralang ito, sana ay makita nila ang katotohanan na kahit ilang ulit kang iwan ng mundo, may mga bagong buhay na ibinibigay sa tamang panahon. At sa gabing iyon, habang pinapanood nila ni Ramon, ang anak nilang natutulog, marahang bumulong si Lara. Isa kang pangako, anak. Pangakong tinupad ng langit nang hindi ko na ito hinihingi. Lumipas ang mga taon at sa bawat araw na dumarating, mas lalong napatunayan ni Lara na ang buhay ay hindi sinusukat sa dami ng kabiguan, kundi sa lakas ng loob upang harapin ang mga ito. Si Mateo ay 8 na ngayon. Matangkad para sa kanyang edad, mahilig magbasa at mas gustong magkwento ng mga naiisip niyang ideya kaysa manood ng TV. Sa murang edad, alam na nito kung sino ang nanay niya. Pero sa paningin ni Mateo, hindi siya ang bride na iniwan sa altar. Bagkus, siya ang babaeng hindi kailanman sumuko kahit kailan. Nanay, tanong ni Mateo isang gabi habang sabay silang naguhugas ng pinggan. Bakit ang daming tao laging bumabati sa iyo sa mall? Minsan, parang artista ka. Tumawa si Lara habang pinupunasan ng kamay. Hindi ako artista, anak. Marami lang akong nakilala at natulungan. Pero ang pinakamahalaga, kahit maraming tao ang nakakakilala sa akin, dapat ikaw pa rin ang unang makakakita kung sino talaga ako. Sino po ba talaga kayo? Sabay kindat ni Mateo. Isang nanay, isang guro, isang taong tinuruan ng panahon kung paano tumayo kahit paulit-ulit na nadadapa. Hindi na sumagot si Mateo, pero ang yakap nito sa kanyang baywang ay sapat na sagot na sa mata ng isang anak, sapat na ang pagmamahal para maging buong-buo ang isang tao. Sa edad na 40, si Lara ay hindi na lang simpleng pinuno ng foundation. Siya na rin ngayon ang tagapagsalita ng mga reforma sa edukasyon sa buong bansa. Lumalapit sa kanya ang mga mambabatas para kumonsulta sa mga panukalang batas at itinuturing siyang isa sa pinakarespetadong personalidad sa larangan ng serbisyo publiko. Ngunit sa kabila ng tasikatan, nanatili siyang payak. Kapag nasa Tarlac, hindi siya tumitira sa mansyon. Sa halip, sa lumang bahay pa rin sila ni Ramon at Mateo, kung saan may malawak na bakuran, puno ng mangga
at tunog ng kuliglig sa gabi. Minsang dinalaw siya ng isang dokumentarista mula sa isang sikat na TV network. Nais nilang gawing tampok si Lara sa isang episode tungkol sa mga babaeng binago ang bansa. Hindi ako sigurado kung gusto ko pang ungkatin lahat, aniya habang nakaupo sa ilalim ng punong kaimito sa harapan ng bahay. Parang ang dami nang nangyari at gusto ko na lang itago yung iba sa tahimik na alaala. Pero kailangan malaman ng mas maraming tao, sagot ng producer. Hindi lang ito tungkol sa'yo, tungkol ito sa pag-asa ng marami. Matapos ang ilang linggong pag-iisip, pumayag si Lara. Ngunit may kondisyon siya, walang eksaherasyon, walang iyakan na pilit. Gusto ko totoo lang. Lumabas ang dokumentaryo makalipas ang 3 buwan. Sa unang araw pa lamang, milyon na ang views. Ang kwento ng isang babaeng iniwan sa altar ngunit muling bumangon at naging haligi ng edukasyon sa bansa ay tila sinulid na konektado sa puso ng bawat Pilipino. Isang mensahe ang tumatak sa lahat. Ang babae ay hindi lang taga-abang sa altar, siya rin ay pwedeng maging pundasyon ng isang mas mabuting lipunan. Matapos lumabas ang dokumentaryo, dumami ang imbitasyon mula sa international awards hanggang honorary doctorate. Ngunit pinili ni Lara ang katahimikan. Hindi niya kailangan ng bagong titulo. Ang pinakamalaking gantimpala niya ay ang makitang araw-araw ay may batang natututo, may guro na ginagabayan, at may mga magulang na naniniwalang kaya rin nilang bumamon. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit sa kanilang storage room, napansin ni Lara ang isang kahon na may label na kasaysayan ng isang buhay. Binuksan niya ito at nakita roon ang lumang wedding gown, ang suot niya noong araw na iniwan siya ni Carlo. Hindi na ito puti kundi medyo naninilaw na at ang ilang bahagi ay kupas na. Kinuha niya ito at tahimik na pinagmasdan. Wala na ang sakit, wala na ang galit. Ang naroon na lang ay isang tahimik na ngiti, isang alaala ng kung paanong ang isang kasal na hindi natuloy ang naging daan upang simulan ang buhay na tunay. Bakit parang pang-prinsesa yan, Nay? Tanong ni Mateo na biglang sumulpot sa pintuan. Yan sana ang isusuot ko noong araw ng kasal ko dati, sagot niya. Pero hindi natuloy. E di bakit mo pa tinago? Tanda ng isang mahalagang aral, anak, sagot ni Lara, na kahit hindi natuloy ang isang pangarap, hindi ibig sabihin ay tapos na ang lahat. Minsan, kailangan lang ng bagong simula. Bumalik sila sa simbahan 1 linggo matapos ang araw ng dokumentaryo. Hindi para ikasal, hindi para mag-photo op, kundi para manalangin. Tahimik silang pumasok ni Ramon sa parehong simbahan kung saan nagbago ang lahat. Walang tao, walang dekorasyon. Isang ordinaryong araw lang. Tumayo si Lara sa harap ng altar, pinikit ang mga mata at bumuntong hininga. Dati, iniwan ako dito, bulong niya. Pero ngayon, bumalik ako. Hindi para magsumbat, kundi para magpasalamat. Salamat sa sakit na nagturo sa akin ng tapang. Salamat sa luhang nagturo sa akin ng pagpapatawad. At higit sa lahat, salamat sa Diyos na hindi ako pinabayaan. Humawak si Ramon sa balikat niya. Walang salita, pero alam ni Lara na naroon pa rin siya, tulad nung unang araw, noong lumakad ito papasok ng simbahan at sinabing, "Ako ang magpapakasal sa iyo." Paglabas nila ng simbahan, tinanaw ni Lara ang langit. Isang puting ulap ang unti-unting humubog sa anyong paro-paro. Napangiti siya. Sa buhay niya, napakaraming beses siyang nasaktan, iniwan, binaliwala. Ngunit sa bawat pagkabasag, may pirasong bumuo sa kanyang pagkatao. At ngayon, hindi na siya ang babaeng naghintay sa altar. Siya na ang babaeng pinili, ng sarili niya, ng pamilya at ng Diyos. Sa huling pahina ng kanyang journal, muling sumulat si Lara, "Hindi ako pinili ng una pong minahal, pero pinili ako ng Diyos." At doon nagsimula ang totoong kasal, hindi sa harap ng madla, kundi sa puso kong natutong tumanggap, magmahal at magpatawad.